Ito ang napakagandang dilag na si Julia Butterfly Hill. Literal na tumira siya sa itaas ng puno ng 2 taon. Buddy, napakaganda ng istorya natin ngayon, pero ano nga ba ang nagtulak sa kanya kung bakit ibinagpalit niya ang normal na buhay para lang tumira sa itaas ng puno? Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. December 10, 1997 nang ang lahat ng ito ay nangyari. Isang araw, 22 years old na noon si Julia nang masangkot siya sa isang hindi magandang pangyayari. Habang nagdadrive ng kotse, muntika na niya itong iginapaalam, pero buti na lang ay siya ay nakaligtas. Dito sa kanyang matatawag na ikalawang buhay ay nagkaroon siya ng parang enlightenment na hindi importante ang pagkakaroon ng marangyang buhay. Dati kasi ay obses siya sa kung paano yumaman at magkaroon ng magandang buhay. Pero kanyang na-realize na as long as ikaw ay buhay, nakakakain ng kahit hindi masarap pero nalalamnan pa rin ng tiyan, ay okay ka na. Isa sa mga inirekomendang therapy noon sa kanya ay magpunta sa mga gubat. Back to nature, ika nga. Dito ngayon ay na-obsess siya sa ganda at aura na ibinibigay sa kanya ng isang gubat. Tinatawag ito na the Redwood Forest. Ngayon, sa kanyang therapy ay sakto naman na may project ang Pacific Lumber Company upang i-develop ang lugar na kanyang pinagteterapihan at pagkakitaan. Balak nilang putulin ang mga puno at dito na nga buddy ay nabuo ang isang aktivistang grupo upang pigilan ang balak na pagputol ng napakaraming puno sa lugar ng California. Dito ngayon, sa samahang ito buddy ay sumali si Julia. Naisipan ng grupo na paano nila kaya mapipigilan ang lumber company na putulin yung mga puno. Hindi naglaon ay nakaisip ng paraan yung grupo. Napili nila ang isang puno na may more than 1,000 years old. Inakyat nila ito at hindi sila bumaba bilang protesta. Noong unang mga araw ng kanilang pagpoprotesta buddy ay yung mga members ay salitan pa kung sino muna yung pupunta sa itaas ng puno. Pero hindi naglaon ay nagpresent itong si Julia na siya na lang daw yung mag-isa na pupunta sa itaas ng puno. Ito ay dahil ikalawang buhay niya na rin naman iyon at gusto niyang mag-iwan ng positibong vibes dito sa mundo. She wants to do something positive at ika niya ay napamahal na yung puno sa kanya. Literal na napaibig nitong malaking puno na ito si Julia at hindi nga naglaon ay pinangalanan niya ito bilang si Luna. Ang maganda sa storya natin ngayon buddy ay bukod sa maganda ang ating bida ay yung lahat ng sinasabi ko ay dokumentado. May ilang mga video proof tayo na ipapakita ko sa inyo as we go through our story. Hereby logging and threatening helicopters, the protest Hill thought might last a month. Isa pa, nang gawin niya kasi ito ay nagkaroon ng maraming press coverage ang act na ito at yung mga namamahala ng lumber company ay syempre ayaw naman nila na masira ang kanilang pangalan at may magbuwis pa ng buhay para lang putulin yung mga puno. Hindi naglaon ay sa pagsisikap ng mga tao ay binigyan nila si Julia ng mga kagamitang makakatulong sa kanya upang kahit papaano ay makasurvive sa kanyang ginagawa. Binigyan siya ng maliit na kalan, mga pagkain, inumin at ilang mga kitchenware. Pero kahit na ganoon buddy, can you imagine ang hirap at sobrang pagiging dedikado ni Julia na gawin ang act na ito? Lalo na siya ay isang babae, walang sapat na ligo, tapos dumudumi siya na parang alam mo na. At syempre may dalaw din yan at higit sa lahat ay dahil nga 2 taon ito mahigit ay yung 4 seasons na kung tawagin. Yung spring, summer, fall at winter ay kanyang nararanasan. Minsan ay sobra ang lamig,
napakalakas na mga ulan at minsan naman ay sobra ang init dulot ng El Nino. Wow! What an amazing woman she is! Tayo nga na hindi makaligo ng 2 o 3 araw, lalo na sobrang init ng panahon ngayon ay nanggigitata na tayo. Paano pa kaya yung buwan or in this case ay higit sa 1 taon na walang maayos na ligo? Ngayon, nang tumagal at nakita nilang pambihira, talagang hindi nagpapatinag itong si Julia ay mula national ay naging international news na ito noon. Viral na kumbaga buddy ang kanyang istorya at naging quote-unquote international celebrity itong si Julia noon. Julia Butterfly Hill, preaching her gospel from one of the world's highest pulpits, 20 stories above the forest floor, for more than 14 months now, cooking her food on a single burner, climbing around her tree for exercise, taking sponge baths, all on 2 plywood platforms. Hindi naglaon ay yung buong mundo na ay nakatutok sa kanyang mga susunod na gagawin. Dumaan ang maraming mga araw, linggo, buwan at taon matapos ang 738 days to be exact. Lagpas ng 2 taon buddy ay sinabi ng Pacific Lumber Company na okay sige panalo ka na Julia, mukhang hindi ka na nga talaga bababa dyan sa puno. Naisipan at nagkaroon ng agreement ang Pacific Lumber Company na hindi na nga nila puputulin yung tinirhan niyang puno, pati yung mga punong nakapaligid 200 foot mula sa kanyang tinirhan. At hindi lang yan, dahil binigyan din siya ng $50,000 o 3 million pesos bilang kanyang recovery fund. At hulaan ninyo buddy kung saan niya dinala yung perang ito. Well buddy, hindi niya ito ni minsang pinag-interesan na kahit noong una sa ating istorya ay uhaw na uhaw siya na yumaman ni hindi man lang niya ito nahawakan dahil diretsong tinransfer ng lumber company ang pera at ipinadonate niya ito sa isang universidad sa California kung saan pinag-aaralan doon kung paano palalong paparamihin ang mga puno dito sa mundo natin. What an amazing woman she is, at kung hindi pa obvious sa inyo buddy ay talagang hanga ako dito kay Julia at hindi ko kayo bibitinin dito sa ating istorya buddy dahil ngayong 2023 ay sa kasamaang palad yung puno na minsan niyang tinirhan ay hindi nga pinutol ng Pacific Company pero na-vandalize ito at pinutol ng kung sinong Poncio Pilato. Pero ito namang si Julia ngayong 2023 ay going strong. Hindi pa nga uso yung mga aesthetic na tinatawag, ay aesthetic na itong si Julia. Heto ang kanyang itsura ngayon. You know, it's only an extreme introvert who could do what I did. But then the trees, told me when I was up there, they said, Julia, just like when you go to a new country, you need a translator. Nature needs translators because we've been communicating since the beginning of time and people have forgotten how to listen. And buddy, if I may say, ay she aged like a wine na habang tumatagal ay lalong alam mo na. At dyan naman tatapos ang kwento ng isang babae na tumira sa itaas ng puno ng 2 taon. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.